Good morning guys. Yan, katatapos nating magdilig ngayon dito sa ating bangkag dito sa mga punla kong o pechay at mustasa. Ito guys, yung lahat ng basa na yan na lupa, yan yung may mga punla, bali 2.5 plat. The rest, yung iba yan, ka-prepare lang na para paglilipatan ng ibang tanim na makukuha rito. Medyo tsaga-tsaga lang at hindi umulan kagabi kaya kailangan magdilig. Ito na guys yung mustasa, oh. Yan. Yan na yun. Yan sila. Guys, so yan, umpisa na silang magsilaki. Ito naman sa kabila yung mga mustasa. Yan guys, lahat ng may pinong dahon, yan yung mga mustasa, pechay. Yan. Kunin na natin ang ating pandilig. So guys, yan ang mga pechay guys, oh. Makikita nyo meron nang lumalabas na malaki na yung 2 dahon nya. Yes. Kailangan pa maglinis ng gilid. Yun yan, mga gilid ng taniman. Yan, kasi medyo masukal pa. Pero isprayan ko na lang ng pandam, oh. Tapos saka ko susunugan o tatabasin siguro pagkakan. Dito ang plano ko, tataniman ko ng upo. Itong part na to. Diyan nga pala ako guys, diyan ako nakuha ng tubig sa baba na yan, kasi merong sapa dyan. Yung gilid na yan ng bukid, yung baba sapa yan. So ang plano ko dito, upo ang tatanim ko. Paayon, nandiyan ang kawayan, pambalag, konting linis-linis pa. O nga pala guys, bago ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, JAC Siyasi TV. Paki-share na rin ang ating video, then pakipindot na rin ang notification bell para ma-update kayo lagi sa mga i-upload kong videos dito sa aming gulayan. Baka nagtataka kayo kung sino yung nagsasalita. Ako nga pala ito. Hello. Yan guys, ako yan. Yan. Actually meron pa akong, pagka nataniman ko to lahat, ang isusunod ko naman na lilinisan is yung dito sa gagawin kong bubuhayin ko ulit na fish pond. Ito guys, yan. Yan. Ito actually nakuha na namin to, na gamit na namin to nun. Bali ito ito guys, itong fish pond na to, bali 4 na butas to, isa, tapos yung kabila yan guys, makikita nyo dyan, yan, 2, tapos itong tinataniman ko ngayon
at saka yung kabila ng bakod yan. Kaya lang hiniram ng pinsan ko yung may bahay dyan na para din taniman ng gulay nila. So ito bubuhayin ko ulit ang fish pond na to at bibitawan ko siguro ng tilapia para habang nagpapalaki ng gulay mayroong makuha na ng pang-ulam ba. Tapos yung kabilang butas, yung kabilang fish pond, yun naman ay gagawin din naming taniman ng gulay. Kasi ito yung pinakamababang part, ito yung pinakamababang lugar ng fish pond. Kaya ito yung lalagyan natin ng tubig, mas madaling maipunan ng tubig. Ang source ng tubig nito, ang panggagalingan niya is andun sa may puno ng saging na yun. Ayan guys, try nating i-zoom. Ayan guys, yan yung saging na yan. Yan manggagaling. Tataka kayo kung paano magkakaroon ng tubig dyan. Dyan guys, sa may saging na yan ay may flowing. Kaya lang ilang taon na lumipas na putol yung tubo na nakaangat dyan, yung nakapatayo doon sa may kwan na yon, naputol yung tubo sa may puno sa may dugsungan niya. Kaya yung mga kapitbahay nakasaksak na lang yung hose dun sa mismong tubo. Yung bahay na yun, tapos yung bahay dyan, at saka yung bahay namin. Yan guys, yung bahay namin. Yan. Doon lahat kumukuha ng tubig yan sa may flowing dun sa free flowing dun sa may saging. Ngayon kung ang gagawin ko, lalagyan ko na lang ng kanal yung gilid na yan, yan sa may gabi, yung mga gabi na yan, yung gilid na yan diretso papunta rito sa fish pond na to. Lagyan ko ng kanal, doon ko papadaanin ng tubig. Yun ay yung mga tumatapon na tubig galing sa flowing. Guys, uwi muna tayo sa bahay at medyo nauuhaw ako. Magandang sikat ng araw ngayon guys, magandang panahon. Kaya salamat tayo sa Poong May Kapal sa binigay niya magandang araw ngayon. Hindi ko lang sure guys kung ilang days bago pwede mag-transplant ng pechay at mustasa. Paki-comment na lang dyan sa comment section. Mga pala guys, daanan lang natin saglit, daanan lang natin ng kan. Yan guys, itong lugar na to, yan, kung alam niyo yung pako kung tawagin, yung ganito ba, okay, hanap tayo ng model natin ng pako. So guys, yan, ito diba? Yung ganyan guys, oh. Yan. Ito guys, oh, yan. Kuha na namin yan. Ito, kuha na namin ng ulam na pako. Yan. Ito guys, ito mataniman lang namin yung sa harapan. Ay lilinisan din namin ito. Yan. Kaya habang tayo'y libre sa trabaho, habang wala tayong trabaho sa construction, habang walang turo ng street dancing at drum and lyre, tayo ay magbabangkag muna. O yan pa guys, ito pa, taniman din yan. Yan, ito yung piggery namin. Tapos yung bahay ng kambing. Ayun yung baboy namin guys. Ayun yung baboy namin, pero nandito yung kanyang kulungan.
Siya ay mistisong native, kaya nakatali siya. Ayun guys, ayun si tatay. Yan. Shoutout nga pala, happy birthday po. Birthday niya kasi ngayon guys, kaya medyo hindi siya nagpapagod. Lapitan natin para saka natin babatiin. Ito yung bahay namin guys. Yan. Saan na siya? Hey guys, yan ang ating birthday boy. Siya ay busy sa pagsusunog kahit bawal. Yan guys, oh. Shout out po. Hi ka sa video. Para mapapanood ka ng buong mundo sa YouTube. Yan. Yan po. Siya ay senior citizen na, tama po. Oh, 60 years old na siya ngayon, sakto. Kaya lang hindi siya naganda ng bonggang-bongga at walang pangkatay. Pero magkatay lang kami ng 2 manok. Yan. Yan, happy birthday po. Puntan mo na yung kanan. Shout out sa mga nakakakilala, kaibigan niya. Wala siyang handa kaya nagsusunog na lang. Ito guys yung prepare namin na tataniman naman ng talong, kamatis at saka sili. Pakita ko lang sa iyo guys Ito guys. Yan. Yan. Ready na siya. Hinihintay na lang namin dumating yung seedlings from DA Maria Aurora. Doon kasi nag-order ang si tatay ng pananim kasi sabi niya wag na raw kaming magpunla, masyado raw matagal ang hihintayin. Yan. Ito naman yung ginagamit namin guys para magtanggal ng damo pag naglilinis kami ng taniman. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo niyan, pero sa amin kasi ang tawag dito is karudkod. Yan. Yan siya guys, karudkod. Tapos flex ko din yung kaunti naming tanim na kamote. Ito guys. Yan may suhi na siya guys. Parang kon pa lang yata nito. Parang 4 na araw, 5 araw yung itanim namin. Yan. Bali ilan siyang plot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 at kalahati. Andun yung kalahati. Baka nagtataka kayo dahil 6 na plot lang siya. O kung tawagin sa amin dito sa Maria is tudling. Ito yung tawag sa mga plat na ganyan, yung pinagtataniman. Tudling ang tawag sa amin. Baka nagtataka kayo dahil 6 na linya lang yan. Ito ay pagkukuhanan lang, gagawin lang naming binhian. O pagkukuhanan namin ng binhi, panibagong binhi pag nagtanim kami sa susunod. Kasi guys, sa isang puno nito, maaari ka makakuha ng binhi o ng pantanim mo na mga, sabihin na natin mga 5 piraso. Actually ang binhi niya kasi guys, ito may sobra pa pala kami dito. Ito kasi guys ang binhi ng kamote. Yan, although wala na siyang dahon, pero pagka napadikit siya sa lupa, bumaon siya sa lupa, tutubo na siya katulad niyan. Yan guys, nagsuhi siya. Yan. Ito guys, yun. May mga sobra kami. Ito naman, sobra na to is pangpalit namin sa mga mamamatay or yung hindi na magtutuloy tumubo. Siguro ito, pag nakuha na namin ito lahat, ay matataniman na yan.
By the way guys, salamat sa panonood ng aking video. Magandang umaga ulit.